Alright, kamusta mga pards? At welcome po dito sa ating Pinoy Adobo Reaction. No? At tayo po ay may reaction ulit. At bago po natin umpisan yan ay batiin muna po ang ating mga kababayan natin, kapwa Pilipino sa Pilipinas. Kamusta po kayo mga kapwa ko Pilipino, mga kabayan, mga pards, mga chong, mga parikoy. Kamusta po kayo dyan? And I hope you are in a good shape. I know. At kasi kailangan natin minsan mag-think positive talaga tayo dahil pagka lagi natin iniisip ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Although alam naman natin na talagang baksak ang ating bansang Pilipinas, ay wala po tayong magagawa hanggat na andyan po ang pamilyang bangag. Yep, yan po ang dahilan kung bakit sirang-sira ang Pilipinas at nasisira pa lalo Pilipinas habang tumatagal. Now, sabi nila, we are not asking him to like kick him out, but we are asking him to resign. Sana nga, pero hindi naman magkukwit ang isang taong bangag at adik dahil po masarap ang pwesto niya ngayon at nakukuha niya ang pera ng bayan ng ika nga, come to me, Papa. At yan po ay kanyang dadalhin somewhere. And you know what's going on our economy. At siguro naman alam niyo na rin ang nangyayari, yung nangyari sa summit, kung saan sa Asian, Pacific ba yun or something. Kalimutan ko na, no? At Asian Summit, there you go. But yun po, yung nangyari ay naging mukhang tanga ang ating presidente ng Pilipinas kung saan it's so embarrassing talaga. Anyway, yan ang gusto nyo. Yan din ang gusto nyo mangyari sa inyo araw-araw, every day of your life at kayo nang bahala. Ika nga ay nasa inyo na po yan. No? At kami naman po dito, we just keep talking and voicing out what we know and nasa inyo na yan, decision nyo na yan. And again, hindi naman natin siya sisipain. Gusto lang natin siyang mag-resign. Pero ika nga, parang napakahirap yata. No? Kasi mismong si Vice President Sara, yun ang sinasabi. Hindi naman daw sinisipa or tinatanggal, mag-resign na lang siya. So, ang hirap. Ikaw ba naman, nakakadali ka ng libreng kwarta at pera ka ba ng bayan? Nakukuha mo yan easily tapos aalis ka. Well, siguro kung may prinsipyo itong pamilyang bangag, ay malamang. Pero wala eh. Kahit mga anak ito, walang prinsipyo rin sa buhay. Kaya kawawa. Kawawa talaga. But anyway, pag-usapan po natin ngayon. Oy, I'm sorry, pambira. Mali ito, Chong. Mali. Kamusta po kayo dyan mga OFWs, no? Medyo pasensya na po kayo dyan at tayo ay na-distract lang. At kamusta po kayo diyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At again, lagi po kayo mag-iingat, drink water, and of course, Starbucks. You deserve it, you earn it. Okay? Already. Ingat po palagi at tawagan natin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At ngayon ay magpapasko na. 2 months na lang, Pasko na, mga Chong. At kayo po sana ay mag-iingat sa mga padala. Ingat. Make sure i-research nyo mabuti yung papadala nyo mga freight. Yung mga cargo. Dahil alam nyo naman po ang nangyari last year kung saan nagpadala kayo ng December yata o November pa yata, no? Para makarating ng December. Pero June na this year, hindi pa rin nakakarating. No? Kaya ingat. I-research nyo mabuti. Kung magbabayad kayo ng medyo extra, basta makarating na samahan nyo sa buhay, go for it. Wala tayong magagawa eh. Marami pong scam bag ngayon. Scam bag sa cargo ship. Kaya ingat kayo palagi. Kung gusto nyo, magtanong kayo, mag-inbox kayo rito, baka tayo ay pwede mag-research din para sa inyo. Okay? Already, at sige po, at ingat kayo palagi at salamat po sa inyong suporta. Palakpakan po ngunit ang ating hero o mga heroes ng ating bayang Pilipinas at kung hindi sa kanila, walang makukuha si Bangag. Already, pag-usapan naman natin ang good news at syempre po, hindi naman laging bad news sa Pilipinas ay ang ating pong Vice President Sara Duterte po. Siya po ay merong interview at nakita ko nga po ito sa kanyang pagsasalita at gusto kong i-react to. Bakit kanyo? Kasi po nung nagsasalita siya tungkol dito ay inisip ko mabuti yung kanyang mga pinagsasabi. And from the very beginning pa lang, when she was even in Department of Education, you can tell na talagang lahat naman ng sinabi niya ay nagkatotoo, nagkatugma, at ngayon nga, ayun na mismo ang nangyayari, just like the flood control scam. No? At syempre, na-involve dito si Tamba, na-involve dito si Saldico, at yung mga iba pang mga congressman, pati nga yung kanyang ibang mga allies dito ay nai-involve na rin na hindi natin sakali, hindi natin alam na ito pala ay mga involved din. No? At yung pinagmamalaki natin yung mga wanted sa radyo si Tulfo, na yung anak niya ay gumagastos na limpak ng mga dolyar sa Las Vegas, yung pala ay meron din pala itong napapakinabangan sa flood control kung saan nakalagay po na siya yata ay top 2, no? Top 2 yata yung hayop na anak niya yung si Rafi Tulfo na gumastos at yun daw ay kanyang income pero lintik, no? But anyway, ganun talaga, wala po tayong magagawa. Kaya ngayon hindi ako nagtataka eh kung bakit sinabi ni Rafi Tulfo sa Facebook, sa post niya o sa sinabi niya na President Bongbong Marcos is one of the best president. Can you imagine that? Can you imagine that, no? Diba?
parang sinasabi niya si Bangag daw, no? Ang isa sa pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Talagang it's so sad. Well, anyway, naisingit ko lang po yung sa topic ko rito, but this is all about our Vice President Sara, no? Panoorin po natin. Ito po unang sinabi niya sa video kung saan siya in-interview ay nagtanong yung isang reporter na kayo ba ay hindi mabibigla na balang araw ay sasabihin ng mga they're trying to sabotage VP Sara na tungkol po sa flood control kung saan isasabit siya because of Senator Bongo, no? Yun ang masakit, no? At nananahimik itong si VP ay siya pa ngayon ay hinahanapan nila ng parang yung may damay, no? Kaya sabi ko, wow, talaga. Ika nga sabi ni Pangilinan, ay! Wow, dagat. That's right. Okay, at sige po, umpisa na natin, no? At nasa na rito, ito. Panoorin po natin, sandali. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa... Kung pwede nga lang sabihin ko, bisayahin mo na lang, ma'am. Pero hindi ko naman maintindihan. Di ba? Okay, alright. Kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot... Yun, naulit lang. No. But anyway, ganun na po talaga. At syempre, hahanapan nila ng ika nga parang butas itong si Vice President Sara. In that way ay sumabit. Kasi ganun talaga, yun naman talaga ang kanilang strategy. No? Talagang... para masira kasi nga malapit na 2028 and up to now hindi pa rin nila natitinag ang ating Vice President Sara kung saan siya po parati ang nangunguna, no? At siya po sa kanya po malaki at tiwala ng ating majority ng mga Pilipino. May minority, no? Meron naman at ito naman tong mga to ay tipong mga hindi nag-iisip, no? At ito yung mga tipo na sumasakay lang sa trending, no? At wala tayong magagawa kasi ito yung mga taong either bayad ka na dahil ikaw ay isang troll o ikaw ay dahil na you don't care, no? Parang yun lang ang gusto mo, may masabi ka lang sa comment, no? May ang lagi nila sinasabi sa mga comment, confidential fund, Sara Lustay, Inday Lustay, tapos meron lately dito sa Facebook na meron siya sa sport yata, no? Na nagpunta yata siya ron as a guest or guest speaker siya doon at sinasabi, ano naman ang budget niyan, sana naman ang ginastos yung mga budget niyan. No? Yung ganitong katanga, yung mga troll ni loyalistang tanga at saka yung mga bayad na troll at saka yung mga tao hindi nag-iisip na makapangal. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Sometimes merong dapat kumalaban ng ganun eh. No? Anyway, ituloy po natin yung pangalawa, no? Kung saan ay kung natatandaan nyo na si Sara ay nagpa-imbestiga, no, sa DepEd when she was still on DepEd. Kasi nga kung malaalala nyo to yung panahon pa ni Tatay Digong, nagkaroon ng investigation about the laptop, which is sinabi nga ni Claire Castro na because of Angara, nirelease na raw ito. No? So, who knows, baka mamaya pinabayaan na lang o release nyo na yan para pumogi si Bangag. Diba? Kaya, yun ang aking masasabi dito. But he explained also na isa to sa ginamit niya sa kanyang confidential fund nung panahon na talagang okay pa naman sila ni Bangag. No? Pero since hindi na, ginagamit na yun against her, yung confidential fund. Ito po yung sa laptop kung saan isa or si Saldico talaga ang hayop na makapalang muka, no, na talagang nagnanakaw ng kaban ng bayan kung saan isa ang DepEd na kanilang biniktima, no? Panoorin po natin. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Saldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng... Natatandaan ko to nung panahon na si Vice President Sara ay unti-unti nang parang lumalamig, no, sa administrasyong Bangag. Ay kasi nga kung natatandaan nyo, hindi umiimik na si Vice President, di ba? Tinutuloy niya lang yung trabaho niya sa DepEd. Kung loko-loko tong taong to, kung talagang garapa sa pwesto o talagang ikang atat na maging presidente, dito pa lang kung talagang katulad to ng mga dilawan at mga pulawan, ay sasabihin na ganito, si Saldico, isa yan sa ginamit ko ng confidential fund. Alam ko na kung anong ginawa nila. Parang ganun. But did you ever hear or see na si Vice President binanggit niya si Saldico noong una? Nabanggit na lang ang Tamba at ang Saldico, huli na. If I wasn't mistaken, siguro mga nag-quit na yata siya noon sa DepEd. Pero before that, hindi niya sinasabi, maybe lang, no? Nasa akin lang naman yon is because
siguro nahihiya pa siya or naaawa pa siya. Or siguro baka may hinihintay pa siya ng more proof or evidences na baka lalong magpapabaksak sa mga hayop na magnanakaw na to. No? You don't know. Or sa akin kasi, dahil sa ugali itong taong to, baka dahil sa, okay, I'm not gonna say this first. Ika nga, ngayon lang niya sinasabi to dahil napuno na siya at panay nga tira sa kanya. Kung matatandaan yung sabi ni Saldico sa isang interview sa kanya o shotgun interview, sinabi niya na sagutin niya na muna yung palatang na ninakaw niya sa confidential fund. Remember that? Sinabi ni Saldico against kay Sara Duterte na sagutin daw ni Sara yung ninakaw niya sa confidential fund. So ang kapal ng mukha ng Saldico na to. O ngayon yung karma, pumalo, nag-shift. Di ba? Siya na ngayon ang inahabol, which unfortunately, wala na. No? Wala na tayong makukuha doon dahil itong si Saldico, ang balita ko ay pinakuha pa yung eroplano niya, yung kanyang mga air tool or something, air transportation. Wala na sa Pilipinas, pinaalis. Think about that. Di ba? Bakit pinaalis ng gobyernong Bangag yung mga ganon ni Saldico na alam naman natin that he is under investigation. It's so sad. DepEd regarding the laptop scandal. And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinalam niyo ba, President Marcos, may ginawa po bang parang case build-up para kung makasuhan man, kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. There you go. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Yun nga, no? At ginamit ni Vice President Sara sa kanyang confidential fund yung pag-imbestiga sa DepEd kung saan ay tungkol ito sa mga laptop at ang iba pa. Dahil alam na nila at nakaramdam na sila na there's something going on. At ito ay unfortunately minana ito ni VP Sara doon kay Briones, yung dating secretary ni Tatay Digong. No? Meron na sila talagang mga anomalya tungkol sa laptop. And, to be fair, hindi naman involved daw dito si Briones, but who knows? No? Sabi ko nga, hindi naman talaga perpekto ang gobyerno o yung mga tao na nagtatrabaho sa isang leader na inaasahan natin na makakagawa ng maganda. No, but syempre may mga iba diyan, underground, under the table na gumagawa ng kalokohan, hindi naman mapapansin niya ng presidente. Ang problema nga lang kasi itong Bangag ay harapan talaga niloloko tayo ng mga Pilipino na kahit hindi mo alam o kahit alam mo, they still gonna do it in front of your face. Di ba? Yun ang problema diyan. No, kaya nga again ay yun ang kanyang ginawa, isa sa ginawa niya sa confidential fund, and the rest is history, no? And hindi lang yun, di ba? Pati yung mga pinaggagawa ni Vice President Sara, kung saan siya pupunta, kung ano yung ginagawa niya, ay meron daw talagang nakatingin. No? Parang ika nga paranoid si Bangag. No? Parang yung siya at ang asawa niya, no, ay iniisip nila na every time na may tumitira kay Bangag, di ba, ay politika daw. Para sa akin, paano mo magiging politics to? Samantalang you are the President of the Philippines and that's the end of your political career. Kasi pagkatapos niyan,
ay tapos ka na, no? Unless yun nga, sabi nga nila, yung iba bumaba sa mayor, bumaba sa congressman, bumaba sa senator, katulad ni Arroyo na hanggang ngayon ay nasa Congress pa rin. So, yun na yun. Pero kung ipupulitika ka, parang anong inaano mo? Anong dahilan mo para sabihin mong pinupolitika ka? Eh samantalang you are already the president. You have the highest position in the land. 'Di ba? Kaya itong sinabi ni VP Sara, tama rin naman. Eh bakit mo isipin politika? Ang ibig sabihin ng totoo, kinahanap ng Pilipino, yung trabaho mo, wala kang ginagawa. Pero para kay Bangag, ay politika daw. Pakinggan natin. Yes, nakasama. Hi, Ma'am. Jason po ng SMNI News. Going back po to sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na ilink siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian. Ito, bago magsalita si VP, alam mo, nakakatawa talaga ito dahil hindi raw validated, wala raw ebidensya. Dito pala, kung marunong lang ang isang Pilipino about the bicameral, about the budget hearing and then the what do you call this, proposal and then the approval of the president. Dito pa lang, paano nakalusot sa presidente yung budget ng 2024 ba ang pinag-uusapan? O malamang 2025 din, di ba? Na paano nakalusot to? Eh samantalang ang pinaka-final or countdown dito, ang talagang the end dito, bago talaga ma-spread out, ay ang pirma ng Pangulo. Once na pumirma ang Pangulo, yun na yun. That's considered as a law, considered as a budget for the next year. Ngayon, sinasabi niya na wala naman tong ebidensya yung mga naninira sa kanya dahil politika lang. Eh paano nakalusot nga yung budget? Diba? Iyon ang tanong ng tao eh. Ikaw mismo Bangag, di ba? Ang pipirma niyan at aalamin mo bakit to, ano to. Ikaw nga ang final eh. Ikaw ang end before na i-spread out. Kaya yung sabi mo na pinupolitika lang ako, alokohan na lang yan, ika nga. Di ba? And the thing is, talagang napaka-bobo ng ating presidente. Your comment on that, ma'am. Hindi na ito politically motivated. Yup. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente. Let me correct that, ma'am, no? Pag yan nawala sa posisyon, makakatakbo pa yan. Alam niyo kung bakit? Pupunta na yun na ibang bansa, dala niya na yung pera. Ika nga, bahala na kayo dyan maghirap, mga buwakan ng ina nyo. Yun lang yun, ma'am. Diba? Yun ang mangyayari sa kanya. Dahil, makakatakbo pa yan. Diba? O sige, tuloy natin. Na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 10 Yun! years na naman o Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Yep. That's right, no? At alam naman natin na walang ginawa ang hayop na presidente na yan na talagang you can tell na it's so sad, no? It's really so sad na meron tayong presidente. Bakit dumating pa sa buhay ito ng Pilipino, no? At bakit pinabalik pa talaga ng tao? Well, wala eh. The only thing na masisisi ko lang dito ay si Vice President Sara. Biro lang. Hindi, kasi dahil sa kanya, kaya nanalo naman talaga si Bangag eh. At kung hindi naman sa kanya, hindi naman magiging presidente yung hype na yan eh, no? Tapos nadagdagan pa ng mangga, no? At naupo pa. At syempre, sabi nga ni Mr. Chavit Singson, isa rin siya sa nag-convince eh. So, ganun talaga. It's not about the Marcoses. This is about because of the Sara Duterte, because of the Dutertes. And some people are saying na no, it's not. It's the loyalista. Pambihirang buhay tayo. Loyalista. But anyway, ganun talaga ang paniniwala nila. Either there be or I don't know. But anyway, ito naman nangyayari sa kay Bangag ay talagang masasabi natin na sa akin naniniwala ako na hindi naman talaga si Bangag ang nagkokontrol ng ating gobyerno. Ang kanyang administration ay ito sa pamamahala ng isang butod. No? Kung saan yung kanyang asawa mismo at yung dating speaker, no, ang talagang kumokontrol ng gobyerno ng Bangag. No, hindi pusto si Dayunyol. I don't think so. I don't think tong walang hiyang to, na tong addict na to ay siya ang nagkokontrol ng bansa. Dahil kung siya at least papaano
makikita mo talaga yung isang Marcos sa legacy na ginagawa eh. Pero wala nga eh. Wala talaga mga chong, mga kababayan ko, mga parts. Wala talaga. Yun ang problema natin dito sa sa administrasyon na to. Talagang kawawa talaga. Yung Pilipinas, yung Pilipino ang talagang naiipit, hindi sila. Sila walang problema. Nanakaw na nila yung pera eh. Nasa kanila na, no? Kaya nga sabi ni Vice President Sara ay ito talaga ang ugali ng isang Bongbong Marcos AK Jr. Bangag. Di ba? Ito po ang sinabi niya na talagang kitang-kita mo naman sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Here we go. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Yan, at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon Yep. yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't he doesn't command. He doesn't command. Yeah, meron na rin nagsabi niyan. No? Hindi ko na babanggitin at yun naman ay nagtatrabaho din naman sa Malacanang. No? And he really mentioned it na talagang wala raw talaga. Pagka daw tapos ng conference meeting ng mga secretaries, that's it. Kanya-kanya na. No? Wala talagang plan. Wala. Kasi di ba pagka ikaw ang presidente ng Pilipinas o kahit ikaw na ang leader o manager na lang ng isang kumpanya, di ba to manage your area, your department, di ba parang aalamin mo, paano ba natin gagawin to? Paano ba natin mai-improve ito? Paano ba natin mapapaganda yung quality nito? Paano ba natin maiinganyo ang mga customer? Which is the customer is like an investors para sa iyong bansa. Parang ganun eh. Di ba yun ang iniisip ng manager? At mga supervisor niya na lang yun. Parang yan naman yung secretary niya. And I believe that. Kasi nakikita mo talaga sa tema ng kanyang administration eh. Wala talaga. It's all about wala. Di ba? Yun ang nangyayari kay Bangag. Na walang direksyon. Kasi nga, may nagsabi na rin na pag tumira to ng pulburon, 3 araw daw itong itulog. No? O minsan naman, kung magising naman, titira ulit. Yun ang mga talagang sinasabi. And these are the people inside. No? Na nakikita na napapailing na lang na they cannot do anything because they're just working. Diba, syempre, ano gusto mo? Sabihin mo, matanggal ako sa trabaho, ano pakakain ko sa pamilya ko? Diba? Kaya nga marami na silang tinanggal na alam nilang galing sa past administration, pero tuloy-tuloy pa rin ang nalalaman tungkol sa loob. Marami marami nagsasabi, and it's so sad, no, na yung inaasahan natin na pinaka ano tawag dito, pundasyon ng ating bansa, na sana yun ang matibay at yun ang magbibigay sa atin ng inspiration to lead our country, na magbibigay ng isang motivation na pag ako naging leader, ganyan din ang gagawin ko. Ako, na-inspired ako dito kay Sara at kay Tatay Digong because they really care for the Filipinos. Not us, all of us napapansin ang ginagawa nila. Meron din naman mga mali, pero hindi ganun kasama. Diba? Yun ang problema. He doesn't ask, he doesn't say that There you go, totoo yan. there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi did not. O yan, Castro Claire Castro, spokesperson ng Bangag Administration. O, yan, sinabi yan ni VP Sara, patunayan mo na hindi totoo sinasabi ni VP Sara. Diba? Yan ang ibig kong malaman mo at ibig kong patunayan mo. Diba? Dahil alam ko, gagawa ka na naman ng storya. No? But ako, I believe, si VP Sara talaga ang may idea sa DepEd. Kaya nga, guys, if you remember, DepEd is always on number 1 on the survey, diba? Oh, nung panahon ni VP Sara, lagi yung DepEd ang number 1 sa most trusted department. Nung si VP Sara pa ang nakaupo dyan sa loob ng DepEd. Nagiging ewan ko naging number 2 siya, pero he's always on number 1. Nung panahon na okay pa naman sila ni Bangag. Oh, di ba? Ngayon, sisiraan nila si Sara na si Claire Castro, no? Ay sinasabi niya na mabuti na lang daw at si Angara na ang DepEd dahil wala rin nangyari ng nakaraan. So, anong gusto mo yung survey na yung mga tao na yung sinungaling? Sino ginagawa mong tanga? Di yung sarili mo. Give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. There you go. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks
that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. That's true. Si Sara lang talaga ang talaga nagbigay ng kahit paano liwanag sa bangag administration. Pero nawala na siya, talagang tinikantira sa kanya, confidential fund, impeachment, na ICC, yan ang ginawa sa kanya dahil nga, I guess, ayaw mo ako sundan ha, umalis ka sa aking palad ha, okay? I will F you up. Nagkataon na si VP Sara hindi naman yan tanga o duwag, lumalaban din yan. At alam niya kasi na hindi naman totoo yung mga bintang sa kanya ng mga hayop na yan, no? Kaya tuloy-tuloy lang ang kanyang trabaho bilang VP, hindi siya nagpapa-apekto, di ba? Ang pinagkaiba nila kasi natatandaan nyo si Binay, siya ay Vice President, siniraan siya ng mga Dilawski, no? At talaga na-apektuhan siya doon. Well, actually, meron naman talaga siyang kinupit doon eh. Kaya, I guess may stress siya. Eto si VP Sara, wala naman. Kaya, sige, go ahead, magbintang kayo na magbintang. O, tamo. Diba? Kaya nga, they're trying to make kampi-kampi to each other, no? Sila Tuta Soto, no? At sila Pinky Lacson. Diba? At siyempre, yung mga NPA Makaban Block, diba? Ay talaga nagsama-sama na, pati yung mga dilawan, no? Talagang nagsama na ang pula, dilawan, at ano ba sila, Lacson, puti? O asul yata, no? Ayan, mga buwakan ng inang mga yan, nagsama-sama na para patumbahin ng isang Duterte. Can you imagine that? Imagine that. Duterte, pinagtutulungan ng mga matatanda ng mga partido na nagtitingin na sila ay magagaling. Di ba? Dito mo palang makikita na talagang isang Duterte malakas. Dahil nagsama-sama ang tatlong bugok, tatlong bobo, tatlong mga, yung isa adik, ay para lang pabaksakin ng isang Duterte. Did they? Di ba? The only thing na pinilayan nila ay nawala si Tatay Digong. Yun lang. But the thing is, yung Pilipinong maka-Duterte, DDS in short, o yung iba pang tahimik, pero sa Duterte ang suporta, hindi nila matinag-tinag. They still. Imagine that every time si Bangag nagpupunta sa isang, halimbawa, mall or sa isang lugar, do you see na halos magpakamatay o halos magtalunan yung mga tao sa excited? Dahil nakita nila ang kanilang hinahangaang leader? No. Pag si VP Sara yan, pababa pa lang ng pintuan ng kotse, nagsisigawan na yung mga tao, ay iyan ang pinagkaiba. Kasi alam ng Pilipino na ang isang Duterte hindi walang ya. Ang Bangag, Marcos, mga Marcos family, they know na yan ang isang pagkakamali ng kanilang ginawa kung saan nilagay nila sa Malacanang ang isang Marcos. Yun ang kanilang pagkakamali. Talagang nabudol sila. And we know, Bangag really don't do shit. Ang gumagawa lang talaga yan, ang nagpapatakbo lang talaga ng administration niya ay si Butud. At saka si Tama. Wala nang iba mga chong. Sino pa ba? Sino pa ba ang nagpapatakbo niyan? Kaya nga ang Pilipinas, baksak na eh. Talo na tayo ng Cambodia. Ang Vietnam na halos sumusunod lang sa atin noon, wala na. They're all ahead of us. Nakakaya. And who knows, baka yung Laos. Maunahan na rin tayo because they're cooperating with China. Diba? Sabihin na naman ng mga trolls, kasi pro-China kayo. Kaya naman pala ngayon si Bangag ay nakikikamay kay President Xi Jinping at balak pa imbitahin sa Malacanang. Samantalang nung una, talagang gigil na gigil siya sa mga sa Chinese. Dahil daw hinaharas daw sa tubig. Bakit kaya hindi isipin ni Tariela kung bakit? Diba? So, nag-umpisa lang yung panahon. Ang sinisisi nila sa Tatay Digong, failed daw ang pagkikipag-negotiate ni Tatay Digong. Ang hirap talaga nilang umintindi. Oh my gosh. Say it. That's right. Okay? Anyway, dagdag ko lang po ito, no? After na itong mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas, sa Asian Summit, whatever, ay our investors ay talagang kawawa. Nawawala na tayo. Panoorin natin. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang Turo-turo na lang. projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Investor Relation Office, ha? Marunong yan. Baka sabihin na naman ng mga troll, wala ka mamala ng babae yan. Ha? Sinisira lang nila si Bangag. Diba? Yun lang yan. Yun ang kanilang inaano, pero they don't really know what's going on. Yun ang problema sa mga troll. They can bully you. They can say something against you. They can ruin your whatever. Pero ang nakakatawa, hindi nila alam, no, sa mga taong katulad natin na nag-iisip, natatawa ka.
Dahil instead na labanan ka sa opinion o sa debate tungkol sa isang topic, ay pambubuli ang ginagawa sa'yo na kesyo kalbo ka, kesyo na patay gutom ka, kesyo na pro-China ka. Yan ang laban nila sa'yo. Pero pag tinatanong mo yung tungkol sa topic, they cannot answer you because they don't know shit. Yan ang problema nila. Tuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Yep. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investments sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. Resign. Government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. O, resign So yan. if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang Change of leadership, huh? Are you talking about this person? I second the motion. maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, Azminon News. Talaga? Resign. Sino ipapalit natin? Yun, yan na naman. Di ba? That's right. Alam niyo mga chong, hindi naman dahil sa binibida ko ang ating VP Sara dito. And meron siyang meron na siyang napatunayan nung siya ay nasa Davao City. And you're gonna tell me, pare, Davao City lang yan, maliit lang ang Davao kumpara sa Pilipinas. Kung hindi ka taksakan ng tanga. Siyempre nga, kaya nga gusto niya sumubok sa national, gusto niyang i-share o gusto niyang i-spread yung kanyang knowledge na kanyang kakayahan na ilagay yun sa national. Kaya kung sino may nagtatanong, pare, Davao City lang yan. Ay. Ang mga Pilipino nga naman yung iba, no? Pero anyway, ganun po ang nangyayari sa ating bansa. Our investors are really low. O yung iba nag-aalisan na, yung iba lumilipat pa. Merong isang kumpanya dyan sa Pilipinas na matagal na. No? Bata pa ako nandyan na. Soda! No? Soda to. No? At siya yung gusto-gusto ng mga tao pero nagpaplano na rin umalis sa Pilipinas at lumipat daw yata sa Vietnam, I think. Yun naman ay haka-haka pa lang. No? Pero who knows? Sa dami ng umaalis ng mga kumpanya, bakit hindi ka pa magtataka? Diba? Yun ang nakakalungkot to. Pag natuloy ito, marami mawawalan din ng trabaho at kawawa na naman ng mga Pilipino. And ganun talaga. And then, syempre, yan ang gusto-gusto naman ng mga administrasyong bangag para yung ayuda gumana at ipakain sa kanila para sa kanila umasa palagi. And that's how the Marcos legacy is. No? They want the Filipino to be keep poor in that way sa kanilang umasa at para pagkaroon ng eleksyon, sila lang ang maiisip. Napakabaliktad yan when it comes to Duterte. Ang Duterte, ayoko kayong tulungan. Diba? Yan ang gusto ni Duterte. Bakit kanyo? Dahil ako mismo, as a leader, kukuha ko ng investor na magmamanufacture dito sa ating bansa upang kayong mga Pilipino, mga buwakan ng ina nyo. Yan yung mga at para kayo makapagtrabaho at makapagbigay kayo ng bayad sa tax sa ating gobyerno. Yun naman ang dapat. Diba? Kahit naman sa ibang bansa, kahit dito sa US ang mga tao ba rito umaasa lagi sa mga benefits, yung mga unemployment, yung mga ganun. Wala. They rather work para magawa nila yung gusto nila kaysa umasa sa gobyerno. Ganun doon. Dito pala. Ano ba yan? Naliligaw na ako. Yan ang gusto ni Tatay Digong. Na malamang yan din ang gusto ni Sara Duterte. Ayaw niyang umasa kayo sa gobyerno. Gusto niya, gobyerno ang aasa sa inyo. Bakit? Because of the tax. Bakit? Dahil ang tax na yan ang magbibigay sa atin ng mga program, magdi-develop, mag-i-improve ng every department, DepEd, DOLE, OFW, DPWA. No, bakit kasi meron ganun? Pero, at saka yung mga healthcare, di ba? So, the government needs you to work para mabayaran nyo ng tax. Yun ang gusto ng mga Duterte. Yun ang nasa utak natin. Hindi yung hingi ka lang. Di ba?
para at least kontrolado ko kayo para pag nag-eleksyon, iboto nyo ako or else no more ayuda. Gusto nyo ba yung mga Pilipino? Ayaw nyo ba maging independent na, no, I'm gonna vote this guy. You don't want it? F it. Di ba? Yun eh. Yun ang maganda. Meron ka sariling paninindigan, may sarili kang desisyon. Di ba? Alrighty, hanggang dito na lang po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan ngayon. And then I hope that you guys always do, protect our Vice President Sara. Sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang talaga. Ano ba yan? Hopya. Ay okay na sa ating mga Pilipino. Kontento na tayo. No? Kapag may extra, go for it. No? Example, pag halimbawa meron kayong telepono, gumagana pa naman, okay na yan. Yan ang sample ng hopya. No? Ngayon, pag nagkapera kayo at alam nyo pwede, may extra kayo, go for it. Buy an iPhone. Yun lang ang sample ng hopya ni Senator Marcoleta. At syempre, sabi naman ni Vice President Sara Duterte, thank you. Mahalin po natin ang Pilipinas. Shukran. God bless.